Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel. Ang kwento pong aking ibabahagi ay naganap taong 1980. 12 taong gulang pa lang po ako nang mangyari ang nakakakilabot na karanasang hinding-hindi ko po makakalimutan. Ulila na po ako sa aking mga magulang. Kaya naman nakikitira na lamang po ako sa bahay ng tiyuhin ko na si Chudani. Pasaway po ako at mahilig makialam ng gamit na hindi sa akin. Hanggang sa natuto na rin po akong magnakaw ng pera. Dahil doon, pinalayas ako ng aking tiyuhin. Kaya naging palaboy po ako sa kalye at mas lalong lumala ang pagnanakaw ko nang makilala ko ang aking kaibigan na si Mark. Hanggang isang araw, nagkamali ako ng taong pinagnakawan dahil yun pala ang magiging simula ng kalbaryo sa buhay ko. Bago ko nga pala simulan ang aking kwento, ay nais ko lamang po na ipaalam sa inyo na ang pangalan at lugar na aking ginamit ay sinadya ko pong binago upang mapangalagaan ang totoong lugar na pinangyarihan ng aking kwento. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Rico. At ito ang aking kwento. Halika nga rito, bata ka. Kanina pa kitang hinahanap eh. Aray, Chong! Chong, sandali lang po, nasasaktan po ako. Ang sakit po ng tenga ko, Chong. Bitiwan niyo na po ako, aray! Chong! Talagang masasaktan ka sa akin. Kaya't bilisan mo sa paglalakad. Sa bahay tayo mag-uusap. Chong, ano ba? Ano po ba kasalanan ko sa inyo? Nagtatanong ka pa, lintik ka ha? Pinakialaman mo ang pera ko sa pitaka. Ginugutom ba kita ha? Hindi ko po pinakialaman ng pera niyo, Chong. Maniwala po kayo sa akin. Huwag ka lang tumanggi. Bistadong-bistado ka na eh. Paano ako maniniwala sa'yo ha? Naiwan mo itong singsing mo sa loob ng pitaka ko. Paano mo ito mapapaliwanag ha? Nag-iwan ka ng ebidensya, tanga. Kaya wala ka ng kawala sa akin. Chong, patawarin niyo po ako, Chong. Hindi ko na po uulitin. Patawarin? Ilang beses na kitang pinatawad. Pinakain kita. Inalagaan. Kinupkop. Pagkatapos makukuha mo pa akong pagdakawan, ha? Marami na rin ako natatanggap na reklamo sa'yo. Hindi lang ako naniniwala dahil may tiwala ako sa'yo. Yung pala, totoo ang sinasabi nila. Totoong magnanakaw ka. Hala, sige. Lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi kita kailangan dito. Nang mga sandaling yon, hindi ko alam kung paano kami nakarating ni Tio Danny sa bahay. Kinaladkad niya ako mula sa pinagtatambayang kong tindahan. Doon ko inubos ang perang nakuha ko sa kanyang pitaka. Huli na para magsisi. Hindi na ako makakatanggi dahil sa aking singsing. Chong, maawa naman po kayo sa akin, Chong. Wala po akong ibang mapupuntahan. Wala akong pakialam kung wala ka ng ibang mapupuntahan. Ang gusto ko, mawala ka na sa paningin ko. Tanga lang ang kukup-kup sa isang magnanakaw na kagaya mo. Lintik ka! Alam mo bang pambili natin ng bigas ang perang kinuha mo, ha? Kakainin pa nating dalawa. Pagkatapos kukunin mo lang para ikaw lang ang mabusog. Hayop na to! Walang kapatawaran tong ginawa mong to. Saan mo dinala ang pera ko? Saan? Aray, Chong! Ang braso ko po nasasaktan ako, Chong! Ngayon pa lang, simulan mo na mag-impake ng mga gamit mo. Dahil pinuputol ko na ang ugnayan natin dalawa. Nakakahiya kang tarantado ka. Pabalya kong itinulak ng aking tiyuhin sa labas ng aming bahay. Pumasok sa loob si Tio Danny at pagbalik niya, dala na niya ang aking mga damit. Namumula ang kanyang muka dahil sa labis na galit. Kasabay ng pagmumura niya, ibinato niya sa aking muka
ang lahat ng aking mga gamit. Nag-unahang maglandas ang luha ko sa aking pisngi. Lumayas ka! Hindi ko kailangan ng palamuning magnanakaw na kagaya mo! Hindi ko kukonsinti na masamang gawain mo. Hala, sige! Damputin mo na ang mga damit mo at lumayas ka na sa pamamahay ko! Chong, nakikiusap po ako, Chong. Huwag niyo po akong palayasin, wala akong mapupuntahan. Wala ka nang magagawa. Nakapagdesisyon na ako. Simula ngayon, wala ka ng tiyo. Wala na akong pamangkin. At kahit kailan, wag ka nang babalik dito. Dahil ayoko na makita ang pagmumukha mo. Agad na isinara ni Chudani ang pintuan ng kanyang bahay. Naiwan ako sa labas habang umiiyak. Dinampot ko isa-isa ang nagkalat kong mga damit sa lupa. Habang naririnig ko ang sinasabi ng mga taong nakatingin sa akin, ipinagdadasal nila na sana raw ay hindi na ako patawarin ng aking tiyuhin dahil baka raw makagaya lamang ako ng kanilang anak. Isa raw akong masamang ehemplo sa mga kabataan. Pero hindi ko yun pinansin. Sa halip, kumatok ako ng paulit-ulit sa aming pinto. Chudani! Chudani, buksan niyo po ang pinto, Chudani! Chudani! Huwag niyo naman pong gawin sa akin to, nakikiusap po ako! Chudani! Chudani! Kahit anong pakiusap ko, hindi na ako pinakinggan ng aking tiyo. Kaya naman, wala na akong nagawa kundi ang lisanin ang lugar na yon. Ni hindi ko nilingon ang pintuan ng kanyang bahay. Masama ang aking loob sa pagpapalayas niya sa akin. Pero nagpakatatag ako. Taas noo kong naglakad kahit sa kaibuturan ng aking puso naroroon ang takot at pag-aalala sa maaaring maging buhay ko sa kalye. Pagkalipas ng ilang minuto kong paglalakad, bumagsak naman ang malakas na ulan. Kaya pansamantala akong sumilong sa isang malaking bahay na gawa sa tabla at anahaw. Pero hindi nagtagal, pinalayas din ako ng taong nakatira roon dahil natatakot siyang baka pagnakawan ko raw ang kanyang bahay. Kaya naman, sinuong ko ang malakas na ulan at tinahak ang mabatong kalsada papunta sa simbahan. Kailangan kong pumasok sa loob ng simbahan para naman mabawasan ang aking nagawang kasalanan. Magandang pagkakataon ko na ito para isipin ni Tio Danny na nagsisi na ako sa mga nagawa kong kasalanan. Inilinga ko muna ang aking paningin sa paligid para siguraduhin na merong makakakita sa akin. Saka ako pumasok sa loob ng simbahan. Tiyak nagagana ang plano ko na to. Hindi rin ako matitiis ni Tio. Tatanggapin niya uli ako at patatawarin. Nang maupo ako sa mahabang bangko na gawa sa tabla, ay nagkunwari akong nagdadasal. Sakto naman na pagyuko ko ay nakita ko ang nakalitaw na pitaka sa bulsa ng lalaking nakayuko. Habang nakaluhod, inilinga ko ang aking paningin sa paligid para siguraduhin walang nakatingin sa akin. Nang makahanap ako ng tiyempo, mabilis kong dinukot ang pitaka nito saka ako tumayo. Tumakbo ko papunta sa labas at agad na binuksan ang wallet. Ngunit narinig ko ang boses ng pari mula sa aking likuran. Kinuha niya ang pitaka sa aking kamay. Sinabi ng pari na hindi ko na raw iginalang ang simbahan. Gumawa pa rin daw ako ng kasalanan. Magbago na raw ako dahil kapag siningil daw ako ng karma ay tiyak na pagsisisihan ko. Di naman ho ako naniniwala sa karma. Ang pinaniniwalaan ko po, kapag ako ay nagutom, natitiyak ko mamamatay akong dilat ang mga mata. Kaya naman, ibalik nyo na lamang po sa akin ang pitaka na yan. Akin na yan, Father. Nagugutom na po ako eh. Wala akong pambiling pagkain. Pilit kong inaagaw
ang nakataas na wallet mula sa kamay ng pari. Ngunit hindi ko yun makuha hanggang sa tuluyan na akong sumuko. Sinabi niya sa akin na masama raw ang magnakaw, ngunit sinagot ko siya ng pabalang. Ang masama ay ang kunin ng aking ninakaw na pitaka. Isa pa, hindi naman po magiging kabawasan yun sa pera na lalaking dinukutan ko kanina eh. Kaya, ibigay niyo na po sa akin yung father. Umiling-iling ang pari sa akin. Iniwan ako sa labas ng simbahan. Sinundan ko siya ng tingin at nakita kong iniabot niya yon sa lalaki. Sobra namang nagpasalamat ang lalaki sa ginawa ng pari. Nalaman ko na ang laman ng pitaka nito ay pambili pala ng gamot ng kanyang anak na may sakit. Bigla akong nakonsensya, kaya tahimik kong nilisan ang lugar na yon at nagpatuloy sa paglalakad kahit umuulan. Ang lamig. Kailangan ko na muna siguro maghanap ng pansamantalang matutulugan. Ang damot naman kasi ng mga tao rito eh. Parang bahay lang eh, pinagkakait pa. Sisilong lang naman ako sa labas nila. Ay nako, hindi naman nila madadala sa hukay yun. Habang naglalakad ako, ay nakita ko ang nag-iisang bahay sa gilid ng kalsada, habang sa likod na bahagi nito ay ang malawak na kakahuyan. Teka, mukha yatang walang nakatira dito ah. Baka pwede na ako rito magpahinga kahit pansamantala lang. Agad akong lumapit sa bahay at naupo sa balkonahe. Nakasarado ang pintuan, ngunit may unan sa sahig na kawayan ng balkonahe. Maya-maya pa ay inilapag ko ang aking gamit na nakasilid sa telang bag. Yun din ang ginawa kong unan sa kanahiga sa sahig. Hindi ko namalayan na nakatulugan ko na ang basa kong damit. Nagising na lang ako sa pagkalam ng aking bituka. Gutom na ako. Ang hapdi na ng tiyan ko. Teka, ayun oh. May basurahan sa gawing yun. Siguro naman may pagkain na itinapon doon. Agad akong tumakbo papalapit sa basurahan. Kinalkal ko ang laman nun at nakita ko ang isang tinapay. Mabilis ko yung kinuha at akma na sanang kakagatin. Pero biglang may dumating na 5 kabataan na halos kasing edad ko. Nakipag-agawan sila sa akin at sa galit pa ng isa, itinulak niya ako at sinuntok ako sa muka. Kaya naman, bumagsak ako sa lupa. Pero hindi ko nabitiwan ang tinapay. Hoy, palaboy! Sino may sabi sa'yo na pakialaman mo tong teritoryo namin, ha? Hindi naman sa inyo yan eh. Walang may-ari niyan. Anong walang may-ari ang pinagsasabi mo? Tagasang ka ba, ha? Bakit hindi mo ako nakikilala? Matagal na akong nagbabantay sa lugar na to. Kaya amin ang lahat ng nandito. Pati na ang kubo na yon. Kaya akin na. Ibigay mo sa akin ang tinapay. Ayoko nga. Sa akin to. Tsaka isa pa, kagaya ko rin naman kayong palaboy eh. Bakit hindi kayo maganap ng sa inyo? Abat, matapang ang isang to ah. Ano ba gusto mo, ha? Away? Magsuntukan tayo. Tinapay lang ang gusto ko. Pero kung gusto mo ng away, sige, ibibigay ko sa'yo. Desperado na akong makakain ng mga oras na yon. Kaya nakipagsuntukan ako sa binatilyong nakilala ko sa pangalang Mark. Bawat subo ko ng tinapay, isang suntok din ang tumatama sa aking muka. Pero gumanti ako sa kanya. Kaya lang, nakialam na ang kanyang mga kasama. Ngunit bago nila ako nahawakan, naubos ko na rin at kinain ko na ang tinapay. Pinagtulungan nila akong suntukin sa muka kahit nakahiga na ako sa lupa. Ramdam na ramdam ko ang sakit sa bawat pagtama ng kanilang mga kamao sa aking katawan. Umagos ang dugo mula sa aking ilong at labi. Saka lang nila ako tinigilan. O ano? Sa susunod, matuto kang kumilala ng pinuno. Oo, makikinig na ako sa'yo, pinuno.
pabayaan mo na akong magpahinga. Handa akong sumali sa grupo nyo. Sige, pagbibigyan kita. Pero sa isang kondisyon, kailangan muna kita subukan. Bago nakakapasok sa aking grupo, dumadaan muna sa isang pagsubok. Hinila muna ako ni Mark para alalayan akong tumayo. Pagkatapos ay pinunasan ko ng aking daliri ang dugong umaagos mula sa aking labi at ilong habang nararamdaman ko ang pananakit ng aking katawan. Makinig kang mabuti. Dapat alam mo ang mga patakaran namin dito. Ang bahay na ito ay pag-aari ni Mang Paler. Siya talaga ang pinuno namin eh. Nagdanakaw kami ng pera at sa bawat sentimo nakikitain namin, kalahati ang napupunta sa kanya. Kapalit nun, ang pagpapatulog niya sa atin sa bahay niya. Sige, pumapayag ako sa patakaran nyo. Pero kailangan marunong kang magnakaw. Yun ang magsisilbi natin trabaho para mabuhay. Ayos ba yun sa'yo? Sige, pumapayag ako. Magnanakaw lang naman pala eh. Maning-mani sa akin yun. Kaya nga ako napalaya sa bahay namin eh, dahil pinagnakawan ko ang chewing ko. Magaling kung ganon. Pasok ka na sa grupo namin. Pero gusto ko pa rin makita kung gaano ka kalupit pagdating sa pagnanakaw. Hanep pa. Ngayon lang ako nakakita ng mga taong tatanggap sa pagiging magnanakaw ko. Parang ansaya sa grupo nyo ah. Hindi lang masaya, challenging pa. O ano, bilib ka ba sa English ko? Lahat kami rito may kanya-kanyang istorya kung bakit kami naging palaboy. Ako, meron akong ina. Ipinagtabuyan niya ako nang sinabi kong hahanapin ko ang aking ama. Nahanap mo ba ang tatay mo? Hindi pa eh. Pero hindi ako susuko. Nangako naman sa akin si Mang Paler, hahanapin daw niya ang aking ama. Basta kailangan ko raw mag-ipon ng pera, pambayad sa taong inutusan niya. Kung ganun, nagnanakaw ka para sa pambayad kay Mang Paler? E paano kung niloloko ka lang pala niya? Subukan lang niya. Malaki na ang isinakripisyo ko para sa perang yon. O paano? Magkaibigan na tayong lahat dito ha. Sama-sama na tayong matutulog sa bahay na to. Salamat nga pala sa mga damit mo. Walang anuman yun. Tirahan nyo lang ako kahit 2 pares ng damit ha. Isang tapik sa balikat ang naging tugon sa akin ni Mark. Saka kami humiga sa balkonahe ng bahay. Pagkalipas ng ilang oras na pagpapahinga, bumangon si Mark at tumingin sa akin. Tara, aalis tayo. Bagay na bagay ang mga pasa mo sa muka para kaawaan ka ng mga taong bibiktimahin mo. Ha? Saan naman tayo pupunta? Maghahanap buhay. Susubukan ko ang kakayahan mo. Ang magiging target natin ngayon, matatandang mabagal tumakbo. Para kung sakaling magkagipitan, hindi siya makakaabot sa atin sa pagtakbo. O di ba? Bumangon ako sa aking pagkakahiga at seryosong napatitig kay Mark. Teka, ano? Seryoso ka? Matanda ang bibiktimahin natin? Bakit? Ayaw mo ba? Pero kasi matanda na yun eh. Nakakaawa. Iba na lang kaya? Bahala ka. Kung kaya mo maganap na mabibiktima mo, gawin mo. Siguraduhin mo lang na walang magiging problema. Oo naman. Ako pa ba? Agad kaming naghanda para sa aming pag-alis. Naglakad kami papunta sa palengke. Nagmasid muna kami sa mga taong naglalakad. Hanggang sa makita ko ang isang babae na mayroong maayos na kasuotan. Kaya nagsabi ako kay Mark na pabayaan ako sa aking diskarte. Lumapit ako sa babae at nagkunwari akong matutumba. Ale, nahihilo po ako. Ang sakit po ng ulo ko. Dahil po siguro sa labis po nagutom. Ale, tulungan niyo ako. Bumakas ang pag-aalala sa muka ng Ali. Meron siyang dalang basket na may laman na gulay. Inilalayan niya ako sa gilid ng palengke at tinanong ako kung gusto ko raw bang kumain. Magkakasunod na pagtango ang ginawa ko, sabay tingin sa gawin ni Mark. Nakangisi siya habang naka-thumbs up. Opo,
Gusto ko pong kumain. Saglit na umalis ang ginang para ibili ako ng pagkain. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik siya. May dala siyang pansit para sa akin. Humingi siya sa akin ng pasensya dahil yun lang daw ang sobra sa pera niya. Dahil ang ibang pera niya daw ay nakalaan para sa kanyang ama na may sakit. Sa una ay nakonsensya ko dahil mabait pa naman ang Ali. Pero mas nanaig sa puso ko ang pagiging masama ko. Sakto, pagbigay sa akin ng pansit, nakita ko na hawak niya ang kanyang pitaka. Walang pagdadalawang isip na hinablot ko yun at itinakbo ng mabilis. Wala nang nagawa ang Ali, kundi ang sumigaw ng malakas habang napapahagulgol ng iyak. Sumunod naman sa akin sina Mark at ang mga kasama naming 4 na bata. Pagdating namin sa kubo, agad naming tinignan ang laman ng pitaka. Grabe! Imba ka! Ang galing mo palang dumiskarte, Rico! Sabi ko naman sa iyo ako pa ba? Sige, buksan mo na yan. Hindi na ako makapaghintay kung magkano ang laman yan. Sabi kaming nag-abang sa kung magkano ang laman ng pitaka. Nanlaki ang mga mata namin nang makita ang 1,000 piso sa loob nun. Agad naming pinagpartihan ang pera. Saka kami masayang nagpahinga sa labas ng balkonahe. Mukhang swerte ka sa amin, ha? Ngayon lang kami nakahanap ng ganyang kalaking halaga ng pera. Anong balak mo sa pera, Mark? Ibibili natin ng pagkain para sa 2 araw. Ang 20% naman kay Mang Paler mapupunta. O paano? Paghatian na natin ang pansit na yan. Saka ko lang naalala ang pansit na ibinigay sa akin ng babae. Nilantakan namin yon habang nag-aagawan. Nang mabusog kami, nahiga kami sa sahig. Pagkalipas ng ilang minuto, bigla na lamang mayroong humampas na sinturon sa aking binti. Nagulat ako nang makita si Chudani sa aking panan. Galit na galit siya habang nakatitig sa akin at mas lalong nanlaki ang aking mga mata nang makita ang babaeng ninakawan ko kanina. Mabilis akong napabalikwas ng bangon. Ganon din ang aking mga kasama. Bumakas sa aming muka ang takot nang makita ang 4 na tanod sa labas ng bahay. Talagang sagad na sa buto ang kasamaan mong hayop ka. Nasaan ang pitaka ni Aling Mildred, ha? Ilabas mo! Chong, huwag mo akong matawag-tawag na Chong, lintik ka. Nakakahiya ka. Nasaan ang pitaka ni Mildred? Ilabas mo! Dahil kung hindi, sisirain ko ang sinturo na to sa paggampas sa pagbumuka mo! Kay Mark po. Siya po ang humawak sa pitaka. Takot na tumayo si Mark at akmasa ng tatakbo. Pero nahawakan ito sa damit ni Chudani. Saan ka pupunta, ha? Tatakas ka pa, ha? Akin ang pitaka. Ibigay mo sa akin. Dahil kung hindi, mapipilitan akong dalhin kayo sa barangay para doon kayo makulong. Dahil sa bantang yon ni Chudani, nanginginig ang mga kamay ni Mark sa pagdukot ng pitaka sa kanyang bulsa. Sa kanya mabilis na ibinigay kay Chudani. Chong, pakawalan niyo na po si Mark. Ako po ang kumuha ng pera, nakikiusap po ako. Huwag niyo na po kaming dalhin sa barangay. Sinasabing huwag mo akong tatawagin, Chong, eh. Dahil matagal na kitang itinakwil, hayop ka. Para sa akin, isa kang sumpa. Isang sumpa na dumating sa buhay namin ng kapatid ko. Teka, wag din na po kaming ipakulong. Ibinalik na po namin ng pitaka kay Aling Mildred. Wala pong bawas yan, kumpletong-kumpleto po. Napatitig si Chudani sa mukha ni Mark. Matagal siyang hindi nagsalita. Napakunot ang kanyang noo na para bang may naalala. Ngunit mas pinagtuunan niya ng pansin ang hawak niyang pitaka. Sinuri niya kung hindi nabawasan ang laman nun. Hala, sige. Humingi ka ng tawad kay Mildred. Humingi ako ng tawad sa ginang na agad naman nitong tinanggap. Sinabi nitong wag ko na raw gagawin yun sa iba dahil maaari raw akong makapatay ng tao
kahit sa simpleng pagnanakaw lang. Huling babala ko na sa ito, hari ko Sa oras na maulit na ito at mahuli kita, hindi ako magdadalawang isip. Ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Opo, hindi na po talaga ako uulit. Pasensya na po talaga kayo, Aling Mildred. Sa sobrang bait ng babaeng pinagnakawan ko, inabutan pa rin niya ako ng pagkain. Hindi raw pera ang ibinigay niya sa akin dahil baka raw kung ano lang ang bilhin ko. Naluluwa akong tinanggap ang pagkain. Saka kami iniwan ng grupo ni Chudani. Isang tanod si Chudani sa aming barangay. Kaya naman, mabilis na nakakarating sa kanya ang mga reklamo tungkol sa mga pinaggagawa ko. Ayos lang yan. May isa pa namang pagkakataon para magnakaw uli. Seryoso? Paano mo nasasabi yan? Pagkatapos ng mga nangyari sa atin ngayon. Sus, sanay na kami dyan. Mahina pa nga nangyari sa'yo Hindi ka pa nga nakakaranas na mabugbog talaga ng malupit Halika, sumama ka sa akin. Teka, saan na naman tayo pupunta? Saan pa? Di diskarte. Ako naman ang kikilos. Watch and learn. Naku Mark, wag na. Kayo na lang. Magpapahinga na lang muna ako rito. Sige, ikaw ang bahala. Agad na umalis ang aking mga kasama sa bahay. Nahabol ko sila ng tingin. Maya-maya pa, merong dumating na isang matandang lalaki. Halatang pagod. Pawis na pawis ang muka. May kakaiba siyang tungkod. Ngunit hindi ko yun pinagtuunan ng pansin dahil nabaling ang aking atensyon sa muka ng matanda. Otoy, maaari ba akong magpahinga pansamantala sa bahay mo? Abay, medyo malayo kasi ang nilakbay ko. Sige lang po, Tatang. Maupo lang muna kayo dyan. Salamat kung kanon. Ay, teka, mukhang malayo ang iniisip mo Dahil ba yun sa mga tanod na umalis kanina? Opo May ginawa po kasi akong katarantaduhan. Mabuti naman at alam mo pa rin kung ano ang kasalanan mo. Merong mga tao na ang tingin sa kanilang ginagawang mali ay tama. Meron naman na kahit alam na nilang kasalanan, ay ginagawa pa rin o sinasadya. Hay nako, ang kabataan talaga ngayon ay talagang kakaiba na. Malayong malayo sa panahon noon. Napasulyap ako sa gawin ng matanda nang maupo siya sa aking tabi. Saka ko lang din napagmasdan ang napakaganda niyang tungkod. Kulay ginto yun at mukhang nagkakahalaga ng malaki. Mas lalong napakunot ang aking noo nang makita ko ang kanyang suot na kwintas. Merong palawit na pinatuyong buto ng kasoy. Sino po ba kayo? Bakit ganyan po ang suot nyo? Ako si Hagorn. Lolo Hagorn na lang ang itawag mo sa akin. Tsaka, huwag mo nang pansinin itong suot ko. Ganito lang talaga akong manamit. Saan po ba kayo nanggaling yan? Nanggaling ako sa karatig baryo. Meron lang akong hinahanap sa lugar na ito. Kaya lang, mukhang iba ang natagpuan ko. Mas kailangan niya ang atensyon para malaman niya na mali ang ginagawa niya. Narito ako para itama ang maling landas na tinatahak niya. Grabe, ang talinghaga niyo naman po magsalita, Lolo Hagorn. Ganyan talaga ang matatandang lumaki sa sinaunang panahon. Hala, sige na. Magpapahinga na muna ako rito. Wala pa kasi akong tulog. Sige lang po, magpahinga lang po kayo. Babantayan ko po kayo, Lolo Hagorn. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating naman sina Mark at ang iba pang mga bata. Dismayado ang mukha nitong naupo sa tabi ko habang hindi niya napapansin ang matandang natutulog. Anak ng teteg, oo. Malas! Malas talaga! Wala kaming nahanap.
Sabi ko naman kasi tumigil na muna kayo sa pagnanakaw eh. May bukas pa naman, di ba? Hindi tayo maaaring tumigil, Rico. Ano ka ba? Paano tayo mabubuhay? Hindi na ipagpatuloy ni Mark ang iba pa niyang sasabihin dahil napako ang kanyang atensyon sa gawi ni Lolo Hagorn. Nandidilat ang kanyang mga mata habang ininunguso niya ang natutulog na matanda. Wow! Kapag siniswerte ka nga naman, oo. Ang palay na ang lumalapit sa manok. Teka. Hindi ko gusto ang ngiti mo, Mark, ha? Nakikita mo ba ang nakikita ko? Yung tungkod niya. Mukhang mamahalin at purong ginto. Nako, kapag nagkataon, tiba-tiba tayo, Rico. Wag. Mabait siya, Mark. Walang mabait kapag kumakalam ng sikmura. Yan ang tatandaan mo, Rico. Sige na, ikaw na ang dumiskarte. Kesa naman iba pa ang tumira dyan. Pagkakataon mo na dahil tulog siya. Sige na. Talaga bang malaking halaga ang kikitain natin sa tungkod na yan, ha? Oo naman, Rico. May alam akong pwedeng pagdalhan yan. Sa tindahan mismo ng pinagtatrabahuan ni Mang Paler. Yung tindahan ng mga antigo. Naku, panigurado. Malaking halaga yan. Dahil sa mga sinabing yun ni Mark, muling nabuhay ang kasamaan sa aking puso. Naging interesado ako sa tungkod ng matanda na mahimbing pa rin natutulog. Agad akong tumayo habang sina Mark naman ay lumayo sa akin para mag-abang sa labas ng bakuran. Dahan-dahan at maingat akong lumapit sa kinaroroonan ng matanda. Sumulyap muna ako sa gawin ni Mark at tumango siya. Yumuko ako. Sakto yon dahil hindi hawak ng matanda ang tungkod. Agad kong dinampot ang tungkod, sabay takbo ng mabilis. Nakita ko na biglang bumangon si Lolo Hagorn, ngunit hindi siya nagsalita. Pinagmasdan niya ako ng mariin habang papalapit ako sa kinaroroonan ni Mark. Nang muli kong tignan ang matanda, nakaupo lang siya habang nakatingin sa akin. Hala, bakit hindi ka niya hinabol, Rico? Hindi ko alam kung bakit hindi niya ako hinabol eh. Halika na! Umalis na tayo rito! Dala ko ang tungkod nang tumakbo kami papalayo sa bahay ni Mang Paler. Tuwang-tuwa kami dahil pakiramdam namin naka-jackpot kami sa halaga ng tungkod. Nang tuluyang makalayo kami ay tumigil kami saglit sa pagtakbo. Akin na. Ako na magdadala sa tungkod. Ibinigay ko ang tungkod kay Mark. Ngunit napasigaw siya sa labis na sakit nang mapaso ang kanyang kamay sa paghawak. Nabitiwan niya ito at bumagsak sa lupa. Nagmamadali naman akong napahawak sa kanyang kamay. Hala! Ano nangyari? Bakit nasunog ang kamay mo? Aray, Rico. Ang sakit. Bakit mainit ang tungkod, Rico? Ano nangyari dyan? Ha? Paano nangyari yun? Kanina ko pahawak ang tungkod na yun, hindi naman mainit eh. Habang nag-iisip ako, bigla kong naramdaman ang matinding pag-iinit ng aking kamay na parabang nakatapat yun sa apoy. Ako naman ang napasigaw sa labis na sakit. Aray! Ang sakit! Ang sakit ng kamay ko! Umiinit ang kamay ko! Hinawakan ko ang aking kamay habang hindi naiintindihan ang nangyayari. Ano nangyayari sa'yo, Rico? Hindi ko alam, Mark. Hindi ko naman hawak ang tungkod eh. Pero ang init ng kamay ko. Ang sakit. Grabe, parang may apoy. Para akong sinusunog. Hindi kaya may sa malignong matandang yon? Naku po. At ang tungkod na ninakaw mo ay may kaakibat na sumpa. Diyos ko, wag naman sana, Mark. Tulungan mo ko. Ang sakit talaga eh. Maging ang mga kasama namin ay hindi rin naintindihan kung ano ang nangyayari. Pero biglang nagsalita si Mark. Kung napaso ako sa paghawak sa tungkod at ikaw ay hindi, marahil makakaramdam ka ng init sa palad mo kapag hindi mo naman hawak ang tungkod. Ano yun, magic? Walang ganun, Mark. Subukan mo. Mabilis ako mag-isip. Kaya magtiwala ka. Subukan mong hawakan ulit ang tungkod. Bilisan mo na, sige na.
Napatitig ako ng matagal kay Mark. Pero talagang hindi ko mapigilan ang sakit. Kaya wala na akong nagawa, kundi andamputin ulit sa lupa ang tungkod. Parang nagdahilan na biglang nawala ang pananakit ng aking kamay. Napatingin ako sa mukha ni Mark. Diyos ko! Paano nangyari to? O di ba? Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Sino kaya ang matandang yon? Anong klaseng kapangyarihan ang ginawa niya sa tungkod na yan? Nagpakilala siya sa akin eh. Matalinhaga ang kanyang pananalita. Siya si Lolo Hagorn. Yun ang pangalang ibinigay niya sa akin. Wala akong kilalang Lolo Hagorn. Sa tingin ko, hindi siya taga rito. Mark, samahan mo ako. Tulungan mo ako. Ibalik natin to sa kanya. Malay natin, baka mawala ang sakit na nararamdaman natin kapag naisuli natin ang tungkod na to sa kanya. Natatakot ako eh. Iba talaga ang nararamdaman ko sa tungkod na to. Halika, sasamahan kita. Ibalik na natin ang tungkod sa matandang yon. Bilisan mo, baka nakaalis na siya eh. Mabilis naming tinakandaan pabalik sa bahay. Pagkalipas ng ilang minuto naming paglalakad, wala na ang matanda. Di maaari, lagot. Wala na yung matanda. Nakaalis na si Lolo Hagorn. Anong gagawin ko? Diyos ko po, anong gagawin ko ngayon? Huminahon ka muna. Maghintay pa tayo rito. Baka naman bumalik siya. Baka hinahanap niya lang tayo. Eh Mark, paano kung di na siya bumalik habang buhay kong hawakan ng tungkod na to? Sana pala hindi na lang ako nakinig sa'yo eh. Sana hindi ko to kinuha sa matandang yun. Ikaw kasi. Teka. Sinisisi mo ba ako, ha? Alam ko ba na may samalignong matandang yon? Nasaktan din naman ako, di ba? Isa pa, ikaw ang katabi niya kanina. Hindi mo man lang napansin na merong kakaiba sa kanya. Eh wala naman ako napansin sa kanya eh. Maliban sa uri ng kanyang pananamit. Kung napansin ko, di sana hindi ko na kinuha to, di ba? Anak ng teteng naman, oo. Saan natin nahanapin ang matandang yun? Matagal kaming naghintay sa labas ng bahay. Hanggang sumapit ang gabi, ay wala ng Lolo Hagorn ang bumalik. Halos maiyak na ako sa ngalay ng aking kamay habang hawak-hawak ang tungkod. Sising-sisi ako ng mga sandaling yun. Ganon din si Mark na namimilipit sa sakit dahil sa pagkakalapnos ng kanyang kamay. Mark, ayoko na maghintay dito. Hahanapin ko na matandang yun. Pero gabi na, Chong. Aba, baka mamaya ay mapahama ka pa sa daan. Wala akong pakialam. Kesa naman maghirap ako sa paghawak ng tungkod na to. Ano kaya kung subukan mo ulit bitiwan ng tungkod? Baka naman nagkamali lang tayo kanina. Baka guni-guni lang natin yon. O di kaya naman ay nagkataon lang. Saglit ako nag-isip. Ngunit ginawa ko pa rin ang sinabi ni Mark. Binitiwan ko ang tungkod. Pero hindi nagtagal. Muling uminit ang kamay ko. Kaya naman, agad ko yung dinampot. Napaupo ako sa sahig ng balkonay. Tuluyan ng binalot ng takot ang aking dibdib. Diyos ko, totoo nga. Kapag hindi ko hinahawakan ng tungkod, nakakaramdam ako ng init sa aking palad na para bang nakatapat to sa apoy. Parusa ko na yata to, Mark. Pinaparusahan na ako ng Diyos. Sige, ganito na lang. Sasamahan kita. Hahanapin natin si Lolo Hagorn. Kakausapin ko lang ang mga kasama natin. Teka, mga kasama, aalis na muna kami ni Rico ah. Kayo na muna ang bahala sa bahay ni Mampaler. Hahanapin namin yung matandang yon. Sabay-sabay na tumango ang aming mga kasama. Pagkatapos ay naghanda ng gasera si Mark. Kinuha niya yon sa dingding ng balkonay. Saka kami lumabas ng bakuran. Tara na, ako na lang ang magbibitbit nitong gasera. Salamat, Mark. Wala yun. May kasalanan din naman ako eh. Kung di kita inutusan kanina na kunin ang tungkod ng matandang yon, hindi sana mangyayari sa atin to ngayon. Tahimik akong umiyak. Habang naglalakad, panay ang punas ko sa aking luha na umaagos na sa aking pisngi. Nang mga sandaling yon, bigla akong naisip. Mahirap pala mabuhay nang walang mga magulang na kapag may problema,
ay wala man lang akong mapagsabihan, walang maiyakan at walang mahingian ng tulong sa oras na kailangan ko ng karamay. Teka Rico, umiiyak ka ba ha? Oo eh. Hindi ko kasi akalain na mangyayari sa akin to eh. Sa isang iglap, nagkaroon ako ng isang mabigat na suliranin na kagaya nito. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang biglang tumigil sa paglalakad si Mark. Sinundan ko ng tingin ang kanyang tinitignan. Ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ang isang nilalang. Nakakatakot ang kanyang itsura. Nakangising tumutulo ang malapot niyang laway na may bahid pa ng dugo. Para siyang isang taong lobo. Diyos ko! Ano yan? Aswang! Aswang ang nilalang na yan! Siya ang aswang na matagal na kinatatakutan sa baryo natin! Habang nagsasalita si Mark, dahan-dahan din ang ginagawa niyang pagakbang papalayo sa aswang. Kaya naman, binalot na rin ng kilabot ang buo kong katawan. Lalo na nang bigla siyang mag-anyong malaking pusa at ngumiyaw ng pagkalakas-lakas na parabang nagtatawag pa ng mga kasama. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakakita ko ng totoong aswang na may ganung kakayahan. Bigla na lang tumakbo si Mark. Hoy Mark! Hintayin mo ako! Sandali lang! Bilisan mo Rico! Hindi tayo bubuhayin ng aswang na yan! Yari tayo dyan! Ah! Tulong! Tulungan niyo kami! May aswang! Dahil sa aming pagmamadali, nabitiwan ni Mark ang gasera. Ginawa ko naman ang lahat para hindi ko mabitiwan ang aking tungkod. Dala ng labis na takot, hindi namin namalayan na nakabalik na pala kami sa bahay. Bigla ring nawala ang aswang na humabol sa amin. Habol hininga kaming napasalampak ng upo sa sahig. Grabe! Akala ko hindi na tayo makakatakas sa aswang na yun. Kaya nga ang akala ko talaga katapusan na natin. Magmula ng gabing yon, ay hindi na namin sinubukang hanapin pa si Lolo Hagorn sa may kakahuyan. Umabot ng 10 araw ang pagtitiis ko sa pagkapit sa tungkod. Pero ni anino ng matanda ay hindi na namin nakita. Hanggang sa sumuko na lang kami. Ipinagpatuloy namin ang pagiging palaboy. Habang si Mark naman at ang aking mga kasama ay nanlilimos na lamang sa mga taong dumaraan. Pinagtatawanan ako ng mga tao dahil iniisip nila na napilay ako dahil sa pagnanakaw. Magmula rin nang mapunta sa akin ang tungkod, madalas na kaming nakakakita ng aswang na nag-aanyong hayop. Palagi na akong balisa at natatakot. Rico! Nandito na si Mang Paler. Bumalik na siya sa kanyang bahay. Ang mabuti pa kaya, huwag ka muna magpakita sa kanya. Ha? Bakit naman? Malalaman niya ang tungkol sa tungkod mo Baka isipin niya antigo yan at kunin sa'yo. Kapag nangyari yun, malalaman niya ang sikreto ng tungkod. Madali niyang makukuha yan. Magsasapin lang siya ng tela sa kanyang kamay at mahahawakan niya na yan. Pero saan naman ako pupunta, Mark? Magpunta ka muna doon sa kakawian. Hindi ba't balak mo ulit hanapin si Lolo Hagorn? Di ba sabi mo, doon mo siya nakitang lumitaw? Oo, pero natatakot ako Baka makasagupa ako dun yung aswang. Huwag kang mag-alala. Susunod naman ako sa iyo dun Kailangan ko lang magpakita kay Mang Paler. Wala akong maibibigay na pera sa kanya dahil wala naman tayong kinikita O sige, ikaw ang bahala. Hihintayin kita dun, Mark, ha? Mabilis akong tumakbo papunta sa kakahuyan. Saglit akong tumigil sa pagtakbo at lumingon sa bahay. Mula sa aking kinaroroonan ay tanaw ko sina Mang Paler at Mark na nag-uusap. Pagkatapos ay nagpasya na akong maglakad at pumasok na sa loob ng kagubatan. Habang tinatahak ko ang daan,
ay hindi ko maiwasan ang hindi mag-alala. Huling subok ko na to. Kailangan kong mahanap si Lolo Hagorn. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid. May liwanag pa mula sa sikat ng araw ng mga sandaling yon. Kung sa bagay, hindi ko naman kailangan matakot dahil umaga pa naman. Ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad. Ngunit wala akong makitang bahay na palatandaang may ibang taong nakatira sa lugar na yon. Dahil sa kagustuhan kong mahanap ang matanda, hindi ko na malaya ng oras. Hindi ko na matandaan ang daan palabas ng kakauyan. Bumundol ang kaba sa aking dibdib dahil sa labis na takot. Malapit nang dumilim nang makarating ako sa gilid ng talon. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Aalis na sana ako nang makarinig ako ng pag-angil mula sa aking likuran. Ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang magtama ang aming paningin ng kulay itim na aso. Tumutulo ang malapot niyang laway habang walang tigil sa pag-angil. Lumayo ka sa akin! Anong klaseng aso ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Imbis na umalis ang aso, ay mas lalo siyang lumapit sa akin at lumukso. Sakto ang pagbagsak niya sa aking binti. Kaagad niya akong kinagat at bumaon ang kanyang pangil sa aking laman. Napasigaw ako dahil sa labis na sakit. Tulong! Tulungan niyo ako! Lumayo ka sa aking aso ka! Lumayo ka! Saklolo! Panay ang pagpadyak ko para matanggal ang kanyang pag-angil sa aking binti. Kaya naman, dala ng aking takot, inihampas ko sa kanya ang hawak kong tungkod. At nagulat ako nang tumalsik ang aso at bumagsak siya ng pasadsad sa lupa. Nilapitan ko ang aso, saka pinalo ng isang beses pa sa kanyang leeg. Tuluyang nagkikikisay ang kanyang katawan hanggang sa lumabas ang dugo mula sa kanyang ilong. Kung ganun, hindi lang pala ito basta tungkod lang, kundi meron din itong kakayahan na pumatay ng aswang. Ang galing! Muli kong sinulyapan ang aso at napansin ko na hindi na ito humihinga. Akala ko isang aso lang ang naroroon. Ngunit nanlaki ang aking mga mata nang mula sa likod ng mga puno ay lumabas ang 5 aso. Mapupula ang kanilang mga mata at sabay-sabay na umaangil ng malakas. Ikinakaskas pa nila ang unahan ng kanilang paa na parabang naghahamon ng away. Napaatras ako ng hakbang. Itinutok ko sa kanila ang hawak kong tungkod. Iwinasiwas ko ang aking sandata sa ere para walang makalapit sa akin. Lahat sila nakatingin sa dugong umaagos mula sa sugat ko sa binti. Sige, subukan nyo lang na lumapit dito mga asong ulol. Kundi, dudurugin ko ang mga tuhod nyo gamit ang mahiwaga kong tungkod. Imbis na matakot, mas lalo silang naging agresibo. Sabay-sabay silang lumukso at inatake nila ako ng kagat sa aking binti. Mabuti na lang at mabilis kong naiwasan yon at nakaganti sa kanila ng palo gamit ang aking ginintuang tungkod. Dahil sa panghihina ko, hindi ko naiwasan ang muling pag-atake ng mga aso. Kinagat nila ako sa braso, binti at balikat. Pinag-aagawan nila ako. Aray! Tama na! Tama na! Mga peste kayo! Lumayo kayo sa akin! Sa kabila ng nararamdaman kong sakit, hindi ko binitiwan ang aking tungkod. Sa halip, ipinalo ko yun sa mga aso. Bawat hampas ko ay umaangil ang mga ito at bumabagsak sa lupa. Nagkikikisay ang kanilang katawan. Bumubula ang bibig at lumalabas ang dugo mula sa kanilang ilong. Anong klaseng aso kayo? Kumakain kayo ng tao! Napaluhod ako sa lupa nang tuluyang kumapatay ang 5 aso. At mula sa aking harapan,
nagbago ang kanilang mga itsura. Napaupo ako sa lupa dahil sa gulat. Nanlalaki ang aking mga mata habang nakatingin ako sa mga batang nakahandusay sa lupa. Diyos ko! Tao! Tao sila! Papanong... Nanginginig ang aking buong katawan nang makita ang bangkay ng mga batang napatay ko. Dala ng aking takot at pagkalito, mabilis akong tumakbo papunta sa kagubatan. Ilang beses pa akong nadadapa dahil sa aking mga sugat sa katawan. Napahagulgul ako ng iyak habang nanlalabo ang aking paningin. Tumutulo ang malapot kong laway na parabang nalalason ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Sa lolo! Lolo Hagorn, nasan ka na ba? Bawiin niyo na ang tungkod niyo! Patawarin niyo na ako, Lolo Hagorn! Dahan-dahan akong bumagsak sa lupa. Hindi ko napigilan ang abnormal na paggalaw ng aking katawan hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising ako sa malakas na pagbayo sa lusong ng taong nakapulot sa akin. Dahan-dahan akong nagmulat ng aking mga mata. Agad kong naramdaman ang tungkod sa aking kamay. Kaya nagpasalamat ako dahil hindi yun nawala. Nakita ko nakalat na ang liwanag sa labas. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog. Teka, nasan ako? Nasa bahay kita. Nandito ka dahil hinahanap mo ko, hindi ba? Nang marinig ko ang boses ni Lolo Hagorn, ay napahagulgul ako ng iyak sa labis na tuwa. Inisip ko na matatapos na ang paghihirap ko at maibabalik ko na sa kanya ang tungkod. Dahan-dahan akong bumangon sa aking higaan, kaya't napansin ko na meron ng nakabendang tela sa aking mga sugat. Inimin mo muna ang katas ng luya at daon ng ikmo nang mawala ang rabis mula sa laway ng mga aswang na asbo. Magpagaling ka muna rito sa bahay ko. Ano po, Lolo Hagorn? Aswang na asbo? Yun po ba ang tawag niyo sa mga asong umatake sa akin? Pero bigla pong nagbago ang kanilang anyo. Naging mga bata po sila. Ang aswang na asbo ay may kakayaang magpalit ng anyo tulad ng aso, pusa at manok. Kaya ang mga batang nakita mo sa kakauyan, hindi sila mga normal na bata. Wala na sila sa kanilang katinuan. Isa na silang mapanganib na aswang na dapat katakutan. Pero sa mata po ng mga tao, bata pa rin po sila at malaking gulo po kung makikita sila sa kakauyan na wala ng buhay. Ang mga batang yon ay mga palaboy na magdanakaw. Sa tingin mo, pagtutuunan ba ng pansin ng gobyerno ang pagbibigay ng hustisya para sa kanila? Baka nga magpasalamat pa ang mga tao sa taong pumatay sa mga batang yon dahil iisipin nila na mababawasan na ang mga batang nagnanakaw. Yun ang katotohanan sa mundo natin. Yun ang kapalarang naghihintay sa mga batang magnanakaw na kagaya mo. Napalunok ako ng laway dahil sa sinabing yon ni Lolo Hagorn. Bigla akong kinilibutan na kung hindi ako magbabago at titigil sa pagnanakaw, ay magiging ganun din ang maaari kong sapitin. Kaya naisip kong ibalik na ang tungkod sa matanda. Lolo Hagorn, naparito po ako para ibalik na po ang tungkod na kinuha ko. Patawarin niyo po ako sa mga nagawa ko, Lolo Hagorn. Nangangako po ako na magbabago na po ako at hindi na po ako magnanakaw. Hindi yung ganun kadali. Hindi yung kanin na kapag napaso ka iluluwa mo. Ang ginawa mong pagnanakaw sa aking tungkod ay merong kapalit na parusa. Parusa? Pero wala naman po akong ginawang masama sa tungkod niyo eh. Isinasaoli ko na nga po to sa inyo, di ba? Huwag niyo na po akong parusahan.
Pasensya na, Rico. Kailangan mo matuto at mabigyan ng leksyon sa lahat ng ginawa mong pagkakamali. Wala ka nang magagawa kundi tanggapin ang parusang nakaatang sa balikat mo. Hindi ko po naiintindihan ang sinasabi niyo, Lolo Hagorn. Hindi pa ho ba sapat ang paghingi ko po ng tawad at pagsaoli po ng tungkod? Hindi yun sapat. Sapagkat layo nilang tungkod na itama ang lahat ng pagkakamali mo. Hindi mo pwedeng basta isoli sa akin ang tungkod hanggat hindi ka nakakagawa ng 3 uri ng kabutihan sa iyong kapwa. Ano po to? Lokohan? Bakit kailangan ko po na gumawa ng 3 kabutihan? Wala naman po akong nakuwang pakinabang sa tungkod niyo eh. Hindi pa rin ba malinaw kung anong ibig kong iparating sa iyo, Hariko? O sadyang mahina lang talaga ang kokote mo? Kailangan mong tanggapin ang parusa. Yun ang kondisyon sa sino mang magtatangkang kumuha sa tungkod. Ang baguhin ang pananaw ng batang kagaya mo bago ito maibalik sa dating nagmamay-ari nito. Ayoko po. Hindi ko po tatanggapin ang parusa. Isa pa, magmula po na mapunta sa akin ang tungkod din. Ayaw na po akong tantanan ng mga aswang eh. Hindi na po natahimik ang buhay ko dahil dyan. Yun ang kapalit sa lahat ng nagawa mong kasalanan. At habang hindi ka nagbabago at gumagawa ng kabutihan, hindi ka talaga titigilan ng kinatatakutang mga aswang. Ang asbo ay kilala sa pagkolekta ng mga batang mahilig mangialam ng gamit ng iba. Dahil naniniwala siya na ang pagkuha niya sa mga batang magnanakaw ay nakadadagdag sa kanyang kapangyarihan. Diyos ko, wala na po bang ibang paraan, Lolo Hagorn? Hindi niyo po ba ako tutulungan? Pasensya na, Rico. Pero walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo lamang. Kaya po ba hindi niyo na ako hinabol nang kinuha ko po ang tungkod? Dahil ito pala ang balak niyong gawin sa akin. Tama ka, para mabawasan ang mga batang pasaway. Nagkataon na ikaw ang gumawa nun sa akin, kaya ikaw ang tatanggap ng parusa. Lolo Hagorn, ano po ba yung 3 kabutihan na kailangan ko pong gawin? Una, humingi ka ng tawad sa mga taong nagawan mo ng kasalanan. Kailangan mong makuha ang kapatawaran nila. Pangalawa, magliligtas ka ng mga taong napapahamak at nalalagay sa bingit ng kamatayan. At ang pinakahuling parusa, puksain mo ang pinuno ng mga aswang na asbo at kunin ang isa pang mutya ng kambal na kasoy. Siya ang dahilan kung bakit mas lalong dumarami ang mga batang magnanakaw. Ayoko po, Lolo Hagorn. Bawiin niyo na po ang parusa, nakikiusap po ako sa inyo. Hindi ko po kaya yung pinapagawa niyo sa akin. Sa naririnig ko pa lang po sa inyo eh, nahihirapan na nga po ako eh. Ano pa kaya kung gagawin ko na? Wala. Pasensya ka na. Ngunit wala na akong magagawa sa bagay na yan. Matagal akong hindi nakapagsalita. Napuno ng pag-aalala ang aking dibdib. Hindi ko akalain na magbabago ang buhay ko sa isang iglap. Pumatak ang luha ko sa aking mga mata. Sobra akong nagsisi sa aking mga nagawa. Pero huli na ang lahat. Kapag bumalik na ang lakas mo at gumaling na ang sugat mo, maaari ka nang umalis. Yan lang ang tulong na kaya kong ibigay sa iyo. Wala na rin naman po akong magagawa eh. Nangyari na to sa akin. Kasalanan ko. Nagkamali po ako. Naniniwala akong may pagbabago pa rin sa puso mo, Rico. Ang tungkod mismo ang pumili sa iyo. Hindi yan maaaring hawakan ng ibang tao. Kahit magnanakaw pa siya. Kung sino ang unang nakadampot, ay siya na ang magmamay-ari sa maiwagan tungkod.
Nagawa sa pangil ng Bakunawa. Ho? Pangil ng Bakunawa? Oo, gawa ang tungkod na yan sa pangil ng Bakunawa. Ano po? Pangil ng Bakunawa? Oo, gawa ang tungkod na yan sa pangil ng Bakunawa. Ang nilalang na lumalabas kapag may eclipse. Sino po ba talaga kayo, Lolo Hagorn? Bakit niyo po ito ginagawa? Isa akong salamangkero. Upang mapanatili ko ang aking kapangyarihan, kailangan ko maghanap ng mga batang kagaya mo na naliligaw ng landas para mapagbago at matuto sa kanyang pagkakamali. Ngunit ang totoo, ang pagtatagpo natin ay hindi sinasadya. Nagkataon lang na dito ako napadpad dahil dito ko hinahanap ang anak ng aking apo na matagal nang nawawala. Teka, nahanap niyo na po ba ang anak ng apo niyo? Hindi pa, dahil nakilala kita. Pansamantala natigil ang paghanap ko sa aking apo. Kailangan kitang gabayan para magawa mo ng maayos ang misyon. Huwag kang mag-alala, Rico. Hindi lang yan basta tungkod. Isa rin niyang agimat na magagamit mong sandata laban sa mga kampon ng kadiliman. Paano po kung mabigo po ako? Mamamatay ka sa kamay ng mga aswang na asbo. Ganun lang kadali yun. Napaawang ang aking bibig nang marinig ko ang sinabi ni Lolo Hagorn. Kinilabutan ako at bigla ang pagbundol ng kaba sa aking dibdib. Hindi biro ang panganib na kakaharapin mo. Kaya magpagaling ka at magpalakas. Pagsapit ng gabi ay hindi agad ako dinalaw ng antok. Iniisip ko kung kailan at saan ako magsisimula. Alam ko na kung hihingi ako ng tawad sa aking tiyuhin ay hindi yun magiging madali. Lumipas ang 1 linggo ng pamamalagi ko sa bahay ni Lolo Hagorn. Tuluyan na akong nakabawi ng lakas. Gumaling na ang mga sugat ko. Pasado 9:00 ng tanghali nang magpaalam ako kay Lolo Hagorn. Aalis na po ako, Lolo Hagorn. Sige na, mag-iingat ka. Huwag mong kalimutan ang mga biling ko sa'yo. Pagkatapos kong magpaalam sa matanda, ay agad akong naglakad. Hindi ko namalayan na tinatako na pala ang daan papunta sa bahay ni Tio Danny. Sa kanya ako mag-uumpisa para humingi ng tawad. Nadatnan ko si Tio Danny na nag-iigib ng tubig. Bigla siyang natigilan nang makita niya ako. Hindi pa man ako nakakalapit sa kanya, tumutulo na ang luha ko sa aking mga mata. Ngunit masamang tingin ang ipinukol sa akin ni Tio Danny. Tio Danny, maaari na po ba akong bumalik po sa bahay niyo? Anong ginagawa mo rito, ha? Hindi kita kailangan dito. Lumayas ka. Kung hindi, kakalagkadin kita palabas ng bakuran ko. Chong, patawarin niyo na po ako. Nagsisisi na po ako sa kasalanan ko, Chong. Hindi na po ako magnanakaw. Hindi mo ako maluloko. Ilang beses kitang ipinagtanggol sa mga taong pinagnakawan mo. Ang buong akala ko mabuti kang bata. Yung pala, masama ka. Magnanakaw ka. Ilang beses din kitang pinatawad. Pero paulit-ulit kang nagnanakaw. Wala kang pagbabago. Wala ka ng pag-asa. Kaya tantanan mo ko. Umalis ka sa pamamahay ko. Totoo po't sinasabi ko, Chong. Bukal po sa loob ko paghingi ng tawad sa inyo. Natuto na po ako, Chong. Alam ko na po ang mga mali ko. Kaya sana, Chong, bigyan niyo pa po ako ng uling pagkakataon. Patutunayan ko po sa inyo na nagbago na po ako. Ang sabi ko, hindi ako naniniwala sa'yo. Tsaka wag mo nga akong matawag-tawag na Chong. Hindi kita pamangkin.
Kaya makakaalis ka na! Umalis ka na! Itinulak ako sa dibdib ni Tio Danny. Kaya bumagsak ako sa lupa at napansin niya ang hawak kong tungkod. Teka, ano yan ha? Saan mo na naman nakuha yan? Saan mo ninakaw yan? Mabilis akong bumangon para iwasan ang kamay ni Tio Danny na gustong hawakan ang aking tungkod. Akin na yan! Ibigay mo sa akin ang tungkod na yan! Saan mo nakuha yan? Sa akin po ito. Huwag niyo po tungkulin sa akin, Chong. Hindi ako naniniwala sa'yo na sa'yo ang tungkod na yan. Alam ko na ninakaw mo na naman yan. Ibinigay po sa akin to ni Lolo Hagorn dahil nasugatan po ang paa ko. Kaya po, binigay niya po sa akin to. Kailangan ko po to. Akin na! Ibigay mo sa akin! Basta, Chong, patawarin niyo na po ako. Sobra ko po pinagsisisihan ng ginawa ko. Sana po matawad niyo na po ako. Mag-iingat po kayo, Chong. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili niyo. Mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat po sa lahat. O, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Mabilis akong naglakad palayo sa lugar na yon. Hindi ko na siya nilingon kahit naririnig ko ang boses niya habang tinatawag niya ako. Patawarin niyo ako, Chong. Pero hindi ko po ahayaan na mapasayo ang tungkod ko. Babalik ako at muningihingi ng tawad sa inyo. Habang tinatahak ko ang daan sa mabatong kalsada, nakarating ako sa bahay ni Mang Paler. Nadatnan kong magkausap ang dalawa ni Mark. Napatayo sa upuan ng aking kaibigan nang makita niya ako. Agad siyang lumapit sa akin. Rico, pambira, bakit ngayon ka lang nagpakita? Ano ba nangyari sa'yo? Maabang kwento, Mark eh. Nakausap mo na ba si Lolo Hagorn? Oo, at tama ka. Siya nga nagparusa sa akin. Teka, naguguluhan ako. Kung nakita mo na matandang yon, bakit nasa iyo pa rin ang tungkod niya? Ikinuwento ko kay Mark ang nangyari sa akin, maging ang tungkol sa parusa. Nalaman ko rin na alam na ni Mang Paler ang tungkol sa tungkod at nakahanda raw itong tumulong sa akin. Kaya naman, nakipag-usap ako sa kanya. Kung ganon, ikaw pala madalas na ikinikwento sa akin ni Mark. Kaya pala, matagal kang nawala. O ano? Ano ba ang plano mo ngayon? May bahay ka ba na matutuluyan? Wala pa po, Mang Paler eh. Hindi po ako tinanggap sa bahay ng chewing ko. Huwag mo kasing ipilit ang hindi na pwede. Sa bahay ko na lang muna ikaw tumira. Welcome ka rito. Tumutulong talaga ako sa mga batang palaboy. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako masamang tao eh. Ginagawa ko to para makatulong sa inyo. Talaga po? Papayag po kayo na dito po muna ako tumira? Oo naman. Kaibigan ka ni Mark, di ba? Kaya mahalaga ka na rin sa akin. Ala, sige na. Magpahinga ka na muna at mukhang nanggaling ka sa matagal na paglalakad. Basta kung may problema, sabihin mo na lang kay Mark. O paano? Aalis na muna ako. Bahala na muna kayo rito ha. Salamat po ulit sa inyo, Mang Paler. Walang anuman. Ay siya nga pala, Mark. Yung mga ibiniling ko sa'yo ha. Huwag mong kakalimutan. Asikasuhin mo mabuti si Rico. Kapag natapos ng maaga ang trabaho ko, uuwi ka agad ako para mapag-usapan natin ang tungkol sa problema ng kaibigan mo. Dahil sa aking narinig, ay biglang nawala ang aking pag-aalala. Nagtataka ako sa aking mga kasama. Wala silang ginawa, kundi ang bantayan ako at saglit nilang ipinagpaliban ang kanilang mga gawain sa araw na yon. Hanggang sa pagsapit ng gabi, naalimpungatan ako sa biglang pagdating ni Mang Paler. Tulog na ng mga sandaling yon sina Mark at ang iba pang mga bata. Naramdaman ko na lumapit sa aking tabi si Mang Paler. Maigpit kong hinawakan ang tungkod at nagkunwari akong tulog. Pagkatapos ay narinig ko ang yabag ng kanyang mga paa papasok sa loob ng kanyang silid.
Dahan-dahan akong bumangon at inilinga ang aking paningin sa paligid. Maya-maya pa ay bigla akong nakarinig ng putak ng manok sa bandang likod ng bahay. Kaya naman, maingat akong tumayo at lumabas ng balkonahe. Nilapitan ko ang pinagmumulan ng ingay. Maigpit kong hinawakan ang aking tungkod. Ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang madatnan ko ang isang malaking manok na tinutuka ang katawan ng kapwa niya manok. Sinisip-sip nito ang dugo ng kaawa-awang manok. Aswang? Isa kang aswang na asbo, no? Agad kong ipinalo sa kanyang katawan ang hawak kong tungkod. Subalit nakaiwas siya. Gumanti siya sa akin ng tuka na muntik tumama sa aking kamay. Umosisyon ako ng maayos para sa sunod niyang pag-atake ay tatamaan ko na siya. Saktong paglipad niya ay nagbago rin ang kanyang anyo. Naging isang kulay itim na pusa. Tinamaan niya ako ng kalmot sa aking braso. Kaya naman napangiwi ang aking muka dahil sa labis na sakit. Bigla naman lumitaw si Mark. At gulat na gulat siya nang madatnan niya akong nakikipagpambuno sa aswang. Mark! Bumalik ka sa balkonahe! Lumayo ka sa akin! Aswang ang pusang to! Ano ka mo, aswang? Oo, sige na! Ako nang bahala rito, Mark! Sige. Hihingi ako ng tulong kay Mang Paler. Sandali lang. Agad na tumakbo si Mark papunta sa loob ng bahay ni Mang Paler. Habang ang pusa naman ay panay ang ngiyaw na nagkukutkot ng kuko sa lupa. Sa muli nitong pag-atake sa akin, sinalubong ko siya ng palo sa muka gamit ang aking tungkod. Bumagsak siya sa madilim na bahagi ng kusina. Nang lapitan ko ang pusa, ay nakatakas na ito, pero napansin kong may dugong pumatak sa lupa. Napuruhan ko yata ang aswang na yun. Totoo nga sinabi ni Lolo Hagorn. Kaya niyang mag-anyong pusa, manok at aso. Teka, may sugat pala ako sa braso. Kailangan ko makahingi ng luya at dahon ng ikmo kay Lolo Hagorn bago kumalat ang rabis ng aswang. Hindi na ako nagpaalam kay Mark. Agad akong umalis at pumasok sa madilim na bahagi ng kakawyan. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan ng mga sandaling yon. Kaya malinaw kong naaaninag ang daan. Nagmamadali ako sa pagtakbo habang nararamdaman ko ang kumikibot-kibot na sugat sa braso ko. Ngunit pagsapit ko sa gitna ng kagubatan, nakita ko ang mga nagroronda na tanod kasama ni Chudani. Biglang luminaw ang aking paningin at nakita ko ang 5 asong ligaw na nakaabang sa mga tanod. Bigla akong kinabahan at mabilis na lumapit sa kinaroroonan ng aking tiyo. Chudani, mag-iingat kayo! May aswang sa unahan ng daan nyo! Lumingon sa aking gawi si Chudani. Bumakas sa kanyang muka ang pagtataka at pag-aalala. Naging alisto sila sa paligid at hindi nagtagal. Lumitaw mula sa likod ng mga puno ang naglalakiyang mga asong ligaw. Kahit masakit ang aking braso, ay humarang ako sa unahan ng mga tanod. Ipinalo ko ang aking tungkod sa lupa, kaya bahagyang napaatras ang mga aswang na asbo. Anong ginagawa mo rito, Rico? Ano na naman bang kalokohan ito? Chong, sa ako na po ipapaliwanag sa inyo. Bumalik na po kayo sa baryo. Huwag po kayo manatili sa gubat na to, Chong. Mga aswang po ang asong ligaw na nasa harapan natin ngayon. Sila po ang mga aswang na asbo. Hindi po kayo ligtas dito, Chong. Sabay ng aking sigaw, nagsilundagan ang mga aso para atakihin ako. Ngunit sinalubong ko sila ng hampas ng aking tungkod. Tinamaan ko sila sa kanilang mga ulo. Bumagsak sila sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Inatake rin ng ibang aswang ang mga tanod na kasama ng aking tiyuhin. Kaya naman, mabilis akong kumilos para iligtas sila. Maya-maya pa ay narinig ko ang malakas na sigaw ni Chudani. Nakita kong kagat na siya ng asong ligaw sa binti. Mabilis ko siyang nilapitan. Ubod lakas kong pinalo ng tungkod ang ulo ng aso. Halos madurog
ang bungo ng aso sa malakas na pagkakapalo ko. Inalalayan kong tumayo si Chudani habang hindi makapagsalita. Dahil naman sa takot ng ibang mga tanod, iniwan kami sa gitna ng kagubatan. Rico, sabihin mo nga, ano ba nangyayari? Sa ako na po ipapaliwanag sa inyo ang lahat, Chong. Kailangan niyo po munang magamot bago po kumalat ang rabis ng aswang. Mabilis naming tinaak ang daan papunta sa bahay ni Lolo Hagorn habang tinitiis ko ang panlalabo ng aking mga mata dahil sa sakit mula sa aking sugat. Pasuray-suray akong naglakad ngunit sinikap kong makarating sa bahay ng matanda. Rico, ano ba nangyayari sa'yo? Teka, may sugat ka sa braso ah. Kailangan ko po makarating po sa bahay ni Lolo Hagorn. Matutulungan niya po tayo. Tsaka, Chong, huwag niyo pong hahawakan ng tungkod ko kung sakaling mawalan po ako ng malay. Ano? Bakit? Naguguluhan ako sa'yo. Tumulo ang malapot kong laway. Naninigas na ang aking tuhod, ngunit pinilit kong humakbang. Hindi nagtagal ay natanaw ko na ang bahay ni Lolo Hagorn. Chong, sige na po. Humingi na po kayo ng tulong. Tawagin niyo po si Lolo Hagorn. Sige, tatawagin ko siya. Huwag ka susuko ah. Lumaban ka, Rico. Hindi magtatagal. Ganito rin po ang mararamdaman niyo, Chong. Kaya sige na po. Bilisan niyo na. Hindi ko na narinig ang pagtawag ni Tio Danny kay Lolo Hagorn dahil tuluyan na akong bumagsak sa lupa at kagad na nawalan ng malay. Kinabukasan ay naramdaman ko ang pagdampi ng maligamgam na tela sa aking kamay at binti. Narinig ko na para bang umiiyak si Chudani at nang magmulat ako ng aking mga mata, bumakas sa kanyang muka ang tuwa. Diyos ko, salamat sa Diyos. Salamat at gising ka na. Kumusta ng pakiramdam mo? Chong, ayos na po ang pakiramdam ko. Kayo po, ginamot po ba kayo ni Lolo Hagorn? Oo, huwag mo na akong alalahanin. Ikaw ang inaalala ko. Kumusta ka na? Pasensya ka na. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko nung mawalan ka ng malay. Chong, hindi na po ba kayo galit sa akin? Pinatatawad niyo na po ba ako? Oo, pinatatawad na kita, Rico. Patawarin mo rin ako kung naging masyado akong matigas ang loob sa ginawa ko sa'yo. Nagpadala ako sa aking galit. Patawarin mo ako, Rico. Pangako, babawi ako sa'yo. Wala po kayong kasalanan sa akin, Chong. Ako po ang tunay na nagkamali. Ipinagtapat na sa akin ni Lolo Hagorn ang mga pinagdadaanan mo ngayon. Kung hindi kita pinalaya sa bahay, siguro hindi mo sasapitin ito. Wala akong kaalam-alam na ilang beses ka na palang nalalagay sa panganib. Kung di niyo naman po ako pinalaya sa bahay, hindi ko po maiintindihan ang pagkakamali ko. Hindi po ako matatauhan. Hala, sige na, bumangon ka na dyan, uuwi na tayo. Bumalik ka na sa bahay. Pero mapapahamak po kayo, Chong. Hinahabol po ako ng mga aswang na asbo. Kaya hindi po muna ako babalik sa bahay. Baka madamay po kayo sa problema ko. Pero hindi rin naman ako mapapakali. Kapag alam ko nasa labas ka at nasa panganib, dadamayan kita sa problema mo. Haharapin natin ito magkasama. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at mahigpit akong yumakap sa aking tiyo. Maya-maya pa ay pumasok si Lolo Hagorn. Lumapit siya sa amin at masaya siya na pinatawad na ako ni Chudani. Salamat naman. At unti-unti mo nang naitutuwid ang pagkakamali mo, Rico. O heto, kunin mo ang mutya ng kambal na kasoy. Isuot mo sa iyong leg bilang proteksyon. Nakalimutan ko palang ibigayan sa iyo nung una tayong nagkita. Ano po ito? Mutya ng kambal na kasoy? Oo, mutya ng kambal na kasoy. Dalawa yan, hawak ng pinuno ng mga aswang
ang kakambal ng mutya na yan. Kailangan mong mabawi ang mutya na nasa kalaban para mawala ang hawa ng mga aswang sa kanyang mga alagad. Sa ganung paraan, makakalaya ka na sa parusa. Tinanggap ko ang kwintas at agad kong isinuot sa aking leeg. Bigla kong naramdaman ang pagpasok ng malakas na enerhiya sa aking katawan. Biglang lumakas ang aking pakiramdam at nawala ang pananakit sa aking sugat. Magmula ngayon, ay magiging isa ka ng antingerong palaboy na pupuksa sa kinatatakutang aswang sa baryo ninyo. Simulan mo na ang paggawa ng kabutihan. Ano po ang taglay nitong kakayahan, Lolo Hagorn? Magkakaroon ka ng kakayahang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. At kahit mag-anyong hayop pa ang kalaban mo, hindi na siya makakapagtago. Makikita mo na kung aswang ba siya o hindi. Yan ang magsisilbing gabay mo sa paglupig sa mga kampon ng kadiliman. Bakit niyo po ako binibigyan ng ganitong klaseng kapangyarihan, Lolo Hagorn? Dahil sa ginawa mong pagliligtas sa mga tanod kagabi at pati sa iyong tiyuhin, nararapat lang na bigyan kang gantimpala. Sana magtagumpay ka sa labang ito. Sana magapi mo ang mga kampon ng kadiliman. Teka, baka naman pumapahamak ang pamangking ko sa ipinapagawa niyo po sa kanya. Hindi yan. Malaki ang tiwala ko kay Rico. Ikaw ba? May tiwala ka ba sa kanya? Siyempre naman po. Alam kong matapag siya at kaya niyang lumaban sa mga aswang. Kaya lang, hindi ko po maiwasan ang hindi mag-alala. Lalo na po nang maalala ko na muntik na po siyang mapahamak kagabi. Kailangan niyang harapin ang bunga ng lahat ng pagkakamali niya para siya ay matuto. Nagpapasalamat po ako sa tulong niyo, Lolo Hagorn. Ako rin nagpapasalamat sa iyo sa pagtitiwala mo sa akin. Salamat sa mahaba nating pagkakwentuhan. Hala, sige na. Pwede na kayong umuwi. Sige po. Hanggang sa muli po natin pagkikita, Lolo Hagorn. Hangad ko po na matagpuan niyo po ang matagal nang nawawala ninyong apo sa tuhod at ang kanyang ama. Salamat. Sana hindi pa nga huli ang lahat. Sana ay matagpuan ko na sila. Ay siya nga pala, bago ko makalimutan, dalhin mo tong gamot sa kagat ng mga aswang para hindi na maulit ang nangyari sa iyo. Hala, sige na. Mag-iingat kayo. Tinanggap ni Chudani ang bote na ibinibigay ni Lolo Hagorn. Saka kami lumabas ng bahay at naglakad para umalis sa lugar na yon. Nang makarating kami sa tapat ng bakuran ng bahay ni Chudani, hindi muna ako tumuloy. Nagpaalam ako sa kanya na pupunta muna ako sa bahay ni Mang Paler para maayos na magpaalam. Ngunit pagdating ko sa bahay ay narinig ko na nag-uusap sina Mark at Mang Paler. Kaya naman, bigla akong nagtago sa likod ng isang puno. Pinakinggan ko muna ang kanilang mga pinag-uusapan. Ito lang? Bakit para yatang nagiging barad na kayo sa pagnanakaw? Na-impluwensya na ba kayo ni Rico, ha? Wala pong kinalaman dito si Rico, Mang Paler. Sadyang matumal lang po ang mga tao na bibiktima namin eh. Mukhang alam na po kasi nila modus namin. Kasalanan mo kasi ito eh. Kung hindi mo hinayaang umalis si Rico, di sana nakuha ko ng tungkod. Libo ang halaga nun. Ang hirap kasi sa'yo. Tatanga-tanga ka. Hindi mo ginagamit ang kokote mo. Ayoko na po talagang magnakaw, Mang Paler. Natatakot po ako at gusto ko na po magbagong buhay. Baka matulad po ako sa nangyari kay Rico eh. Kalokohan mo. Hindi ka nag-iisip. Niloloko lang kayo ng batang yon. Ang totoo, gusto niyang masolo ang tungkod. Napatunayan ko po na nagsasabi siya ng totoo. Isa pa, hindi ko na po talaga kaya mga pinagagawa niyo sa akin eh. Nakokonsensya na po ako, tinatablan na po ako. Hindi ko po kayang pumatay, Mang Paler. Kung ganon,
Umaayaw ka na, ha? Hindi mo na susundin ang utos ko. Napatayin si Danny. Bakit ka naman po ba gagawin yun? Sagabal lang siya sa mga plano ko. Palagi silang nagro-ronda sa gubat. Hindi na ako makakilos para maghanap ng pagkain. Kapag hinayaan ko mabuhay ang hayop na yon, mamamatay ako sa gutom. Pati ikaw, mamamatay ka rin sa gutom. Kaya kung ayaw mo mamatay, gawin mo ang pinag-uutos ko sa'yo. Napataklob ako ng palad sa aking bibig nang marinig ko ang palitan ng pagtatalo ng dalawa. Anak ng putya, hindi maaari ito. Nasa panganib si Chong. Hindi ako makakapayag na mapahamak siya. Humanda kayo. Humanda kayo sa akin, mga demonyo kayo. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay para sana gulatin ang dalawa. Ngunit ako ang nabigla dahil kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang totoo nilang mga itsura. Kahit nasaan yung tao pa sila, napansin ko kagad ang suot na kwintas ni Mang Paler. Yun ang kakambal ng mutya ng kambal na kasoy. Kaya nalaman ko na si Mang Paler pala ang pinuno ng mga aswang na asbo. Ang masakla pa, may hawa na rin ng aswang ang kaibigan kong si Mark. Ang galing-galing niyo magkunwari. Muntik niyo na ako mapaniwala. Rico, sandali. Magpapaliwanag ako. Huwag ka na magpaliwanag, Mark. Narinig ko ang lahat. Humanda kayo. Dahil uunahan ko kayo. Hindi niyo mapapatay ang tiyudali ko. Agad akong sumugod sa kanilang kinaroroonan. Inatake ko sila ng palo na tumama sa kanilang katawan. Bumagsak sa sahig si Mark. Samantalang si Mang Paler naman ay humampas ang katawan sa dingding. Nasira ang dingding, kaya kasama niya nitong bumagsak sa lupa. Agad na bumangon ang pinuno ng mga aswang na asbo at nagpalit ng anyo. Naging taong lobo ito na mabangis ang anyo kumpara sa ibang aswang na nakalaban ko. Sinunggaban niya ako at inagaw niya sa akin ang aking sandata. Napasigaw siya sa labis na sakit nang mapaso ang kanyang kamay ng aking may wagang tungkod. Hindi ang kagaya mo ang pipigil sa aking mga pinaplano. Kahit na anong mangyari, lalabanan kita at mapapasakin ang tungkod ng Bakunawa. Huwag mo na subukang agawin ang tungkod ng Bakunawa. Dahil para lang to sa mga umami ng pagkakasala at may pag-asa pang magbago. Pero ang mga kagaya mong halibaw ka, wala ka ng pagbabago. Kaya wala kang karapatan sa tungkod na to. Habang buhay ka na magiging masama at ituturing na aswang. Kaya mabuti pa sumuko ka na. Ibalik mo sa akin ang mutyang ninakaw mo sa taong tunay na nagmamay-ari sa kwintas. Si Hagord ba? Ang salamangkerong inutil. Kahit na anong gawin nyo, hindi nyo ako mapapasuko. Hindi nyo makukuha ang kapagyarihan ko. Marami na ang alagad ko. Kasama ka sana ron. Kung hindi napunta sa'yo ang tungkod na yan. Wala ka na mabibiktima pa. Wala ka na mauutosang palaboy na gagawa ng pagdanakaw sa mga tao. Dahil pipigilan kita. Kahit na anong mangyari. Ubod lakas kong inihampas ang aking makapangyarihang tungkod kay Mang Paler. Ngunit nakailag siya. Gumanti siya sa akin ng suntok na tumama naman sa aking dibdib. Napaatras ako ng hakbang. Saktong pagsugod niya sa akin ng kalmot, humarang si Mark at siya ang tinamaan sa kanyang dibdib. Napangiwi ang kanyang muka dahil sa labis na sakit. Nilapitan ko siya habang umaalingaw-ngaw ang tawa ni Mang Paler. Magsama kayong dalawa. Wala kang utang na loob, Mark. Pagkatapos kitang tulungan, ito pa ang igaganti mo sa akin. Dahil hindi na tama ang ginagawa mo. Niloko mo ko, Mang Paler. Nangako ka na hanapin mo ang tatay ko. Yung pala, balak mo lang akong pagkakitaan at hawaan ng pagiging aswag mo.
dahil hindi ka marunong sumunod sa mga ipinag-uutos ko. Nagkamali ka ng kinapian dahil hindi mo na makikita ang tatay mo dahil papatayin na kita kasama ng Rico na yan! Agad na tumubo ang kanyang sungay. Nagbago rin ang kulay ng kanyang mga mata. Naging kulay berde. Naging kulay itim naman ang kanyang mga kuko sa kamay at paa na kasing talas ng isang kutsilyo. Dahil sa takot, hindi kami nakagalaw. Para bang may kung anong malakas na puwersa ang nakahawak sa aming katawan. Umakbang siyang papalapit sa aming kinaroroonan habang wala siyang tigil sa paghalakhak. Hindi talaga kayo makakagalaw sa inyong kinatatayuan dahil ang mismong takot ninyo ang ginagamit kong panlaban sa inyo! Maya-maya pa, lumapit ang mga alagad ni Mang Paler habang nasa anyong mga pusa ang mga ito. Kitang-kita ko na sila ang mga kaibigan ni Mark. Rico, labanan mo ang itim na kapangyarihang bumabalot sa katawan mo. Kailangan mo lumaban. Alang-alang sa mga taong nakatira sa baryong ito, Rico. Kaya nilang kunin ang tungkod mo sa pamamagitan ng pagsapi nila ng tela sa kanilang kamay. Kaya gawin mo ang lahat para hindi nila maagaw sa'yo ang sandata mo. Mark, kahit na anong gawin ko, hindi ko maigalaw ang katawan ko. Talagang hindi mo maigagalaw ang katawan mo dahil masyadong malakas ang aking kapangyarihan. Ngayon naman, kukunin ko na sa'yo ang tungkod ng bakunawa. Lumapit sa akin si Mang Paler habang nakangisi. Kumuha siya ng tela. Ibinalot niya yun sa kanyang kamay. Sa kanya kinuha sa akin ang tungkod. Nang makuha niya ang tungkod, napasigaw ako sa labis na sakit. Ah! Ibalik mo sa akin yan! Akin ang tungkod na yan! Wala ka nang magagawa. Hawak ko na ngayon ang tungkod. Kaya sa akin na ito! Sa kabila ng malakas at maitim na puwersang bumabalot sa aking katawan, lumaban ako. Taimtim akong nanalangin sa Panginoong Diyos na sana ay iligtas niya ako at tuluyang makalaya sa itim na kapangyarihan ng pinuno ng mga aswang. Tumingin ako sa mga kaibigan namin at bigla na lang nilang inatake si Mang Paler, kaya binitiwan ito ang tungkod at muli ko yung nahawakan. Hinawakan ko rin ang mutya ng kambal na kasoy. Lumitaw ang malakas na liwanag sa aking mga kamay, kasabay ng pagsugod ko sa kinaroroonan ni Mang Paler. 3 beses ko siyang tinamaan ng palo sa kanyang ulo, ngunit bahagya lamang niya yung ininda. Napansin ko na hinawakan niya rin ang mutya na suot niya, kaya natiyak ko na habang suot niya ang kwintas, hindi siya maaapektuhan ng aking sandata. Kung hindi kita matatalo, papatayin ko ang kahinaan mo. Papatayin ko sa harapan mo ang pinakamamahal mong tiyuhin. Pero bago yun, uunahin ko muna ang mga batang ito na nagtraidor sa akin. Humanda kayong lahat! Nagwala si Mang Paler. Inatake niyang suntok ang mga kaibigan ko. Tumalsik si Mark at bumalandra siya sa dingding ng bahay. Ganon din ang ginawa ng pinuno ng mga aswang sa iba ko pang mga kasama. Gumanti ako sa kanya. Pinalo ko siya sa kanyang likod. Bahagya lang siya nasaktan at kagad na tumakas. Mark, dito ka lang. Susundan ko siya. Natitiyak ko na sasaktan niya si Giuliani. Siguradong iipunin niya ang mga tauhan niya. Natitiyak ko na sasalakay sila sa mga tao. Nabanggit niya sa akin na kumpleto na ang kanyang puwersa para magasik ng lagim. Mag-iingat ka, Rico. Patawarin mo ako kung ako ang nagdala sa'yo sa ganitong sitwasyon. Hindi, Mark. Wala kang kasalanan. Kaya huwag kang humingi sa akin ng tawad. Sige na, maiwan mo na kita rito. Humingi ka ng tulong kay Kapitan at kay Lolo Hagorn. Hindi ko na hinintay na magsalita si Mark. Mabilis na akong tumakbo papunta sa bahay ni Giuliani. Hindi nga ako nagkamali.
Nadatnan kong napapalibutan na ng mga aswang na asbo ang aming bahay. Mga diablong buwang kayo! Huwag niyong sasaktan ang chewing ko! Ako ang kalabanin niyo! Nakita ko na sumilip sa bintana si Chudani. Nakita niya ako at bumakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Rico! Mag-iingat ka, pamangkin! Chong, huwag po kayong lalabas! Ako na pong bahala rito! Pumuesto ko sa harap ng bahay ni Chudani. Pagkatapos, itinutok ko sa kanila ang hawak kong sandata. Hinihampas ko yun sa lupa at nagpayanig sa paligid. Hindi mo ko masisindak. Kung wala ang tungkod na yan, hindi ka naman makakalaban sa akin ng harapan. Duwag lang ang nagtatago sa kapangyarihan ng agimat. Duwag lang ang nanghihiram ng lakas sa kakaibang tungkod na pag-aari ng isang salamangkerong talunan. Talunan ba ka mo? Pwes, subukan mo ko! Lahat kami ay napatingin sa bagong dating na si Lolo Hagorn. Kasama niya ang mga tanod at si Mark. Meron silang dalang mga sandata na sibat at matatalas na itak. Pumwesto sila sa aking likuran. Kahit na magsaling puwersa pa kayo, wala kayong laban sa mga alagad ko. Lilimasin namin ang lahat ng hadlang sa aking paghahari. Rico, makinig ka sa akin, iyo. Kailangan mo makuha ang kanyang suot na kwintas para tuluyang mawala ang kanyang kakayahang magpalit-palit ng anyo. Naroon din ang kanyang kahinaan. Mag-iingat kayo. Malakas ang mga kalaban. Tama na, Satsat! Simulan na natin ang bakbakan! Bilang hudyat ng simula ng laban, malakas na sumigaw si Mang Paler. Sumugod sila sa aming kinaroroonan. Nagsalpukan kami sa gitna at nagpambuno gamit ang aming mga kakayahan. Hinarap nila Lolo Hagorn at Mark ang mga alagad nito, habang kaming dalawa naman ni Mang Paler ang nagtuos. Nagsaaso siya at agad na umatake sa akin ng kagat. Tinamaan niya ako sa aking kamay, pero gumanti ako sa kanya ng dalawang magkakasunod na palo. Tumama naman ang aking tungkod sa kanyang ulo. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa, pero dahil sa kanyang kwintas, hindi niya iniinda ang epekto ng aking tungkod sa kanyang katawan. Saktong paglukso ni Mang Paler, humarang si Lolo Hagorn. Sinalubong niya ng suntok ang mukha ng kalaban. Bumagsak sa lupa si Mang Paler. Pagkatapos ay naging isang mabangis na pusa at hinarap nito ang matanda. Nagpambuno ang dalawa. Nagpalitan ng suntok sa bawat isa. Napansin ko na nag-aagawan sila sa kwintas. Kaya naman gamit ang aking tungkod, itinuon ko yun sa lupa at tumalon ako ng mataas. Sakto ang aking bagsak sa harap mismo ni Mang Paler. Walang pagdadalawang isip, kinuha ko ang suot niyang kwintas. Saka ko siya hinampas ng aking tungkod. Bumagsak siya sa lupa. Inalalayan ko namang tumayo si Lolo Hagorn. Sige na, bilisan mo! Pagdikitin mo na ang dalawang mutya at pareho mong isuot sa iyong leg! Sinunod ko ang sinabi ni Lolo Hagorn. Biglang lumitaw ang malakas na liwanag mula sa kwintas. Sinubukan pa ni Mang Paler na agawin sa akin yon, ngunit nakaiwas ako. Umikot ako sabay palo ng tungkod sa kanyang ulo. Pabaligtad siyang bumagsak sa lupa. Nilapitan ko siya at paulit-ulit na pinalo ang kanyang katawan at ulo hanggang sa sumuka na siya ng dugo. Lumabas din sa kanyang ilong ang dugo. Nagkikisay ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Bumalik sa dating anyo ang aking mga kaibigan, kasama na si Mark. Sinubukan ko ring bitiwan ang tungkod at wala na akong naramdamang init sa aking kamay. Wala nang sakit. Napaluhod ako sa lupa habang umiiyak hanggang sa lumapit na sa akin si Chudani. Rico, tapos na. Nakalaya ka na. Nawala na ang parusa. Napatay mo na ang pinuno ng mga aswang na asbo. Opo, Chong. Pero marami naman po nasaktan at nasawi. Alam kong biktima lang po sila.
ng masamang taong si Mampaler. Tama ka, Rico. Ngunit marami ka pa rin nailigtas. Kaya huwag ka nang malungkot. Basta't ang mahalaga, buhay ang mga kaibigan mo at nailigtas mo silang lahat. Maaari niyo na pong kunin ang tungkod at mutya, Lolo Hagorn. Hindi na kailangan, Rico. Sa'yo na yan. Dahil mula sa araw na to, ganap ka ng antingero. Po, seryoso po ba talaga kayo, Lolo Hagorn? Pwedeng maging antingero po ang isang kagaya ko? Oo naman. Nagbago ka na, hindi ba? Ituro mo sa mga batang naliligaw ng landas ang aral na natutunan mo sa mga nangyari sa'yo. Bilang batayan nila na hindi sila dapat gumawa ng kasamaan. Teka, sandali lang po, Lolo Hagorn. Hindi po ba't nangako kayo sa akin nung huli tayo nag-usap na kapag natapos na ng aking pamangkin ang kanyang misyon ay sasabihin niyo sa akin kung nasa ang asawa ko? Oo naman. Hindi ko nakakalimutan yon. Ang kailangan lang natin ngayon, mahanap na rin natin ang nawawalang anak ni Lena. Ang anak ninyong dalawa. Huling sinabi sa akin ni Lena na nagpunta raw ang anak niya sa lugar na ito para hanapin ka. Nagalit pa nga raw siya sa batang yon. Pero, saan ko naman po hahanapin ang aking anak? Wala po bang ibinigay na larawan sa inyo si Lena? Kung maging kayo, ay hindi niyo alam ang itsura ng anak ko. Pasensya na. Nakalimutan kong humingi ng larawan sa kanya. Hindi ko rin naman kasi nasaksiyan ang paglaki ng anak ni Lena. Teka, sino po ba Lena ang pinag-uusapan nyo? Tsaka bakit magkapareho kami ng dahilan ng apo nyo, Lolo Hagorn? Napadpad din ako rito dahil gusto kong hanapin ang aking ama na umabando na sa akin. Danilo Santos po ang pangalan ng aking ama. Bumundo lang ka ba sa aking dibdib nang marinig ko ang tunay na pangalan ni Kyudani? Napatitig ako sa kanya. May luha ang kanyang mga mata. Nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa. Danilo Santos? Teka, ako yun ah. Yun ang totoo kong pangalan. Lena Ruiz naman, ang pangalan ng aking asawa na matagal ko nang hinahanap. Kung ganun, kayo po ang tatay ko? Bakit? Ikaw ba ang anak ni Lena Ruiz? Opo, tay. Natuto ko magnakaw para mahanap kayo. Kayo po ba talaga yan? Oo, anak. Ako nga ito. Ako nga ang iyong ama. Diyos ko, muntik ko na po kayong mapatay. Inutusan po ako ng Mampaler na patayin kayo. Mabuti na lang pala at mas pinili ko pong umanib sa kabutihan. Kaya hindi ako tuluyang naging masama. Pero may hawa na po ako ng aswang na asmo, tay. Isa na po akong aswang. Wala ka ng hawa ng aswang, apo. Ligtas ka na. Kayo ng mga kaibigan mo ay hindi na mga aswang. Salamat sa Diyos at natagpuan ko na kayong mag-ama. Kung ganun, pinsan ko po pala si Mark. Oo, walang duda, Rico. Magpinsan nga kayong dalawa. Dala ng labis kong tuwa, napayakap pa ako kay Mark ng maigpit. Teka, sandali. Pwede bang ako muna, Rico? Gusto kong mayakap ang anak ko eh. Mark, anak. Patawarin mo ako, ha? Hindi ko alam na aabot sa ganito magiging bunga ng hindi ko paghabol sa iyong ina para sana magpaliwanag. Nakaraan na po yun, tay. Ang mahalaga po, nahanap na kita. Teka, sandali lang. Magpapakilala na rin ako sa aking apo. Nakangiti ako habang pinapanood sina Mark at Lolo Hagorn na nagyakap sa isa't isa. Hindi na nila idinitalye kung bakit nagkahiwalay ang mga magulang ni Mark. Teka, kamusta na po si Nanay, Lolo Hagorn? Nasa bahay niyo siya. Matagal ka na niyang hinahanap. Nakiusap siya sa akin na ibalik kita sa kanya. Nagsisi na siya sa ginawa niyang pagpapalaya sa'yo. Tay, puntahan po natin si Nanay. Gusto ko po makita si Nanay, tay. Oo, anak. Pupuntahan natin ang nanay mo.
Nang gabing yon, ay muling bumalik sa katahimikan ng aming baryo. Natutunan ko po na ang pagdanakaw ay talagang masama at hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Sa kasalukuyan po, magkakasama kami ni na Tio Danny at Kuya Mark kasama ang kanyang ina na si Tia Lena. Itinuring ko na rin po siya na pangalawa kong ina. Bigla po akong nagkaroon ng pamilya sa piling nila. Samantalang si Lolo Hagor naman ay matagal na pong pumanaw dahil sa sakit. Subalit iniwan niya na sa akin ang lahat ng kanyang agimat. Meron na po akong 2 anak at mapagmahal na asawa. Palagi kong ibinabahagi sa kanila ang aking istorya at mga aral na natutunan ko sa mga nangyari. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Rico. Kung minsan, ang pagkakamaling nagagawa natin sa buhay ay hindi natin lubos na naiintindihan. Malalaman lang natin na mali tayo kapag may isang mahalagang bagay na ang nawala sa atin. Ang tunay na pagbabago ay hindi ipinapakita sa isang simpleng paghingi lang ng tawad. Kailangan mo ring iparamdam na bukal sa iyong kalooban ang iyong pagsisisi. Kailangan mo munang madapa bago ka matutong bumangon upang maunawaan natin na sa bawat pagkakamaling ating nagagawa ay palaging merong naghihintay na kaparusahan. At kapag natagpuan mo na ang tamang daan para sa iyo, hindi ka na maliligaw sa patutunguhan mo. Dahil hindi natutulog ang Panginoong Diyos, palagi siyang nariyan, nagbabantay at gumagabay para ituro sa atin ang tamang daan patungo sa tamang landas ng ating buhay.